Kaya, yun pong ating pamagat, yun nga, sinasabi ko pong, time is very fast. Napakabilis. Ha? Ang ibig pong sabihin, mabilis. Anong ibig sabihin? Lumipas, di ba? O tumakbo yung panahon. Kaya ito po ay masusumpungan po natin sa 2 Pedro 3, talata pong 18. Sa akin pong babasahin, ito po ay, sa halip lumago kayo sa biyayang ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen po ba? Kaya po napakaganda po na kung saan tayo po ay makakilala sa ating Panginoon. Kasi po, napakainam po na kung saan bilang isang mananampalataya, lubusan po nating makilala yung ating Panginoon. Amen po ba? Kasi po, naalala ko po, nung ako po kasi nagtatrabaho, diyan po sa parte po ng La Union, meron po akong customer, kasi po kami po ay nagde-deliver ng mga appliances. Yung po aming customer na ito, talaga pong siguro talagang very successful na po siya sa buhay. At talagang siya po ay talagang lahat siguro ay nasa kanya na. Magarang sasakyan, magandang bahay, lahat ng mga appliances meron na siya. Dinilibiran po namin siya. Talagang nung po kasi nauuso po yung malalaking TV na Philips, di ba? Yung talagang 48 lang yung aming na-delivery. Talagang unang labas pa po noon yung mga flat TV na kung saan halos 100,000 po yung halaga. Siya po talagang kumpleto na lahat. Marami na po siyang na-deliver kami. Talagang kumpletong-kumpleto na. Ngayon, ang sabi sa akin, mabuti ka sir, dahil kumpleto ka na. Siguro mga alapang 40 years. Pero lahat nasa kanya na. Balita ko sir, kayo born again. Diba? Sabi, born again. Opo, kasi po, nakakilala ko po ang ating Panginoon, medyo matagal na. Ano pa kaya ang kulang sa akin? Ang sabi niya, ano pa po kaya sir ang kulang sa akin? Lahat nasa akin na. Pero, hindi pa po ako makontento. Sabihin talagang, alam niyo po, kahit na anuman bagay, nasa atin na, parang may kulang. Sabi ko, sir, baka ako may kulang po kayo na yung ating Panginoon, yung pong inyong yung lumikha sa atin. Ganun ba? Kasi sabi nga, born again daw kayo. Sa akin pong palagay, yun lang po siguro yung inyong kulang. Paano nang makikilala yung sinasabi mo na ating Panginoon? Sabi ko, tanggapin mo lang sa puso mo. Talagang tanggapin mo na yung ating Panginoon sa puso mo. Talagang ikaw makakasumpong ng iyong pangangailangan din. Di ba? Pero, ganun ho ba? Siyempre, nagtagal na po yung panahon.
hanggang sa hindi ko na po na contact o anuman, at ako po talagang naalis na rin. Isang nung pong mga nakaraang buwan, kumontak po sa akin. Siya raw po ay salamat ka, sir. Sapagkat ako rin po, isa na siya ginagamit ng ating Panginoon. Kaya siya po ay talagang nakontento na sa buhay. Wala na siyang ginagawa kundi parit-parito lang din sa church. Amen po ba? Napakaganda po, hindi ba? Parang hindi po excited. Kaya sa ating pong sa umagang ito, inais ko pong sabihin nga sa inyo na napakabilis ng panahon. Tayo po ay tumatanda, di ba? Sino po ba yung ayaw tumanda? Sino po? Pwede naman po na ayaw tumanda. Marami pong paraan ngayon na hindi po tumanda. Meron po akong nabalitaan hindi na po makangiti. Bakit? Ano ba yung kaso niya? Binanat ang kanyang mukha. Talagang hindi na po makangiti. Di ba? Talaga, pero po, kaya po natin pigilin yung pagtanda, pero yung edad, yung bibilangin natin, hindi po natin kayang abalahin. Di ba? O talagang tatanda. Kaya sa ating pong pagtanda, talagang dapat po merong mangyari o makilala natin yung ating Panginoon. Sa ayaw niyo sa gusto kasi tayo po ay tatanda. Di ba? Kahit pigilin po natin yan, hindi po natin kaya. Kaya sabi ko nga po sa inyo na ang buhay ng tao, nung pang mga unang panahon, narinig ko yan umaabot daw po ng 120 years. 120 years yung pong edad. Sino po ba yung gustong umabot pa ng 120 years? Meron po ba? Nakakatanggap siguro 1,000,000 ito. Pero alam niyo po, napakahirap po. Kahit gustuhin niyo po, umabot po tayo ng 120 years, pero ang tanong, baka po tayo idinuduya na lang, di ba? Mapakahirap po, pero hindi na po tayo makapunta sa church. Kaya, yung ating pong kagustuhan, talagang minsan po, ang Diyos lang po yung nakakaalam. Sa ngayon po kasi, sabi nga, yung 120 years, ngayon po, ang sabi, 62 na lang. Di ba? Talagang kalahati lang. Kaya sabi ko nga po sa inyo, napakabilis ng panahon. Kaya, alam niyo po, ang ating pong buhay nga ay talagang napakabilis. Kaya dapat makakilala po tayo sa ating Panginoon. Kasi dalawa lang po yung ating pupuntahan. Dalawa lang po. Yung pong nakakilala sa ating Panginoon, buhay na walang hanggan yung pupuntahan. Amen po ba? At yung isa naman, na hindi nakakilala sa ating Panginoon, buhay na kapahamakan ang kanyang makakamtan. Pero ano po yung mas maganda, di ba? Yung makakilala po tayo sa ating Panginoon.
Kaya sa umagang ito, napakabilis nga po nung ating pagsasalaysay na kung saan yung ating pong panahon. Alam niyo po, nung ako po ay makakilala sa ating Panginoon, siguro po 1997 pa siguro, ganun eh. Kasi nung una medyo, alam niyo po, hindi po ako masyadong, parang nagaya lang. Di ba? Sabihin niya talagang pero unti-unti po, sa loob po ng 27 years, siguro po nakita niyo, 25 lang po tayo rito, hindi ba? Pero bago po dito, meron pa po kaming charts. Kaya ganon. Nasa loob po ng 27 years na paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ko po naiisip o na pangarap man lang ba na isang maging pastor, di ba? Pero alam ko, pinili po ako ng ating Panginoon. At kayo rin po, kaya po kayo narito. Alam ko, pinili rin po kayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Salamat po sa Diyos sapagkat tunay nga po na sa nakikita ko, very attentive kayo na kayo ay makarinig ng salita ng Panginoon. Wala pong kumukurap eh. Parang mahirap talagang tumayo rito eh. No? Kasi ultimong langgam sa mukha nakikita, di ba? Yun. Kaya napakaganda po na makinig. Sa umagang ito, nais ko po na kung paano po na papaliwanag sa iyo. Meron po tatlo kasing paano po tayo lalago o proseso po. Very cool lang po ito. Yung mababaw lang, di ba? Kasi pagka po tayo nakakilala sa ating po, balibhasa, bago po tayo rito, ang tawag po sa atin, number 1 po, new believer. Ha? Pagka tayo po nakakilala o nag-invite tayo, pumunta po rito sa church, o ilang buwan na, o taon na, o minsan po kasi ganun nga, new believer. Na kung saan ay sabi nga po rito sa 1 Pedro 2, talata 2, na ang sabi, gaya po ng sanggol na bagong panganak, manabi kayo sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo hanggang sa makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Diba? Napakaganda po. Pagka po tayo ay bago lang, diba? Sa mga lahat po ng mga bago. Kasi po marami po rito sa tagal po namin na meron pong nakakilala. Pag nakakilala, minsan po lumiliban din. Kaya yun po yung gusto lamang po natin. Lahat po ng mga bago, patuloy lang po tayo. Na kung saan manabik tayo po sa salita ng Panginoon. Kasi ito po yung parang gatas na para po natin kinakain o dinedede ng ating pong mga anak, di ba? Kasi po pagkabata, every 2 hours po, pinapasuso natin yan para lumaki. Di ba? Pero kung hindi po tayo, yung bata na yun, kung hindi po laging dumedede, baka po maging hindi po siya mabilis lumaki, di ba? Kaya manabik po tayo doon sa mga gatas o salita ng Panginoon.
Kaya sabi nga po rito sa Roma 10, talata pong 17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Di ba? Kaya lahat po ng mga ating pong naririnig, yun po yung ating kailangang makain, di ba? Kaya kung tutuusin po na sa mga bago, yung manabik po tayo doon sa salita ng Panginoon. Lalong-lalo na po yung mga bago na kung saan umaattend pa lang o sa mga ating groupings. Di ba? Kaya sa ating pong pagkakataon o maging tayo po ay bago lang, huwag po tayong magiging laging bago. Sapagkat tunay nga po na ang sabi nga po, kailangan ikalawa po, ang tawag po doon ay sabi nga po, growing believer. Huwag po tayo mag-steady doon sa eka nga po ay new believer. Kailangan lumago po tayo sa ating pong pananampalataya. Amen po ba? Kaya dapat po lumago po tayo. Sabi nga po dito sa Colosas 2, talata po 6 at saka 7, dahil tinanggap mo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. At sabi nga po rito sa talatang 7, patuloy kayong lumago, tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Kaya dito po, kung halimbawa po tayo ay lumalago sa ating Panginoon, dapat, sabi nga po rito, magpakatatag tayo. Kasi nga po, kapag nga po tayo nakakilala sa ating Panginoon, minsan po kasi talagang lahat din po ng mga pagsubok o anuman yung ating nararanasan, darating. Di ba? Kaya sino po ba sa inyo yung talagang nasusubok pa? Talaga po kahit paano, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero dumadating din po yung mga pagsubok. Kaya ang sabi nga po, magpakatatag kayo. Kaya sabi ko, magpakatatag kayo. Sabihin, tibayan po natin yung ating pong loob na kung saan ay bilang lumalagong Kristiyano, yun nga po, hindi po tayo exempted doon sa mga problema. At gayon din po, pag sinabi po na new believer, growing believer, kailangan po, hindi po natatapos doon. Kailangan po mag-matured believer tayo. Amen po ba? Kasi hindi po puro gatas nga. Kailangan mag-matured. Ay ibig sabihin mag-matured, talagang lumalim na yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, talagang isa puso natin. Kasi nga po, yung pong matured, talagang iba po yung mga kaisipan na nun. Di ba? Kaya nga sabi nga po rito sa Efeso 4, talata pong 15, na ang sabi nga po
Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia. Kaya sabi ko nga po sa inyo, manatili lang po tayo sa katotohanan. Sapagkat ang sabi nga po, na kung saan ay tayo ay maglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, tayo po talagang maiiba po yung ating kaisipan. Kaya sabi nga po na kung saan yung pong magiging matured, kung tayo po ay magiging matured sa ating Panginoon, lumalago po tayo sa ating pananampalataya, talagang maiisip po natin yung mga bagay na hindi po yung buhay na wala po sa sanlibutan. Kasi matured na po tayo Sino po ba yung sa loob po ng 25 years o 20 years o 15 years na rito sa church, di ba nagiging matured na tayo? Takot na po tayo na gumawa ng kasalanan. Di ba? Sino po ba yung hindi pa takot sa kasalanan? Kasi bilang nakakilala po tayo sa ating Panginoon, unti-unti po tayong lumalago sa pananampalataya. Lahat po ng mga ating pong mga ginagawa nung una, ngayon po, hindi na po natin ginagawa. Amen po ba? Salamat po sa Diyos at patuloy po tayong nagiging matured. Na kung saan sabi nga po, yung tatlo na yun, new believer, growing believer, matured believer. Yun po yung mga basic lang po yun. Pero paano naman tayo lalago o lalalim sa ating pong spiritual na buhay? Yun po yung ibibigay ko po sa inyo na kung saan malalaman po natin na dapat po pala gawin natin ito. Una po, kailangan po meron po tayong mga Bible study. Umaatin po tayo sa mga ganitong mga pagtitipon. Kaya po yung ating pong pastora, hindi po siya tumitigil na kung saan ay talagang mag-share o magpunta kahit sa malayo. Sino po ba yung dyan sa San Jose? Patuloy po yung ating ginagawa po na Bible study. Dyan po sa Pulong Balatay o sa Sulong. Sino po ba yung taga Pulong Balatay dito? Sino po? Ayun, meron po pala. Salamat po sapagkat sa lugar po na yon, kahit paano po nagkakaroon tayo ng Bible study. Mapalad po tayo sapagkat tayo po kahit sa sulok na yan o anuman lugar yan, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kaya yun po, yung mga taga roon po, yung mga iba pong gusto, sabihin lang po kay pastora na magpa-Bible study. Kasi po, talaga pong kailangan po natin yon para po tayo patuloy na lumago sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po rito, sa 2 Timothy 3:16-17, na sabi, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo,
ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kasi po, pagka po tayo nagba-Bible study, magbabasa po tayo ng Biblia. Hindi ba? Nakakilala tayo sa ating Panginoon. Nagbabasa po tayo ng Biblia. Kasi nga po itong Biblia, ito po isinulat po ng ating Panginoon. Talaga pong ito po ay kaiba. Talagang kaibang-kaiba po ang magbasa ng Biblia. Kasi ayaw na ayaw po ng ating kalaban na si Satanas na tayo po ay magbasa ng Biblia. Kaya sabi ko nga po, medyo ugaliin po natin. Pero sa iba po, mahirap po talaga. Kaya sabi, bakit po kasabing mahirap? Pagka po tayo humawak ng Biblia at nagbasa, ano po yung inyong nararamdaman? Palagay ko, hindi, alam niyo po, paghahawak po natin ng Biblia, kahit isa po sa atin, kahit hindi inaantok, nag-aantok, di ba? At sabihin po natin yung katotohanan. Kasi yun po yung gusto ng kaaway. Kasi sabi ko nga po sa inyo, magbasa ng Biblia, napakahirap. Sasabihin, mahirap yan eh. Sabi nga nung iba, pero kahit maghapon sa TikTok, di ba? Napakasarap, di ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, na tayo po ay ugaliin po natin na yung mga pagkakataong ito, umatin po tayo. Na sabi nga po rito, sa 2 Timoteo, talata pong 3:17, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa at maglilingkod sa Diyos. Na kapag po tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, yun po, nagkakaroon na po tayo ng iniisip na kung saan puro kabutihan lang po yung ating magagawa. Kasi po talaga pong ganun may pagbabago, nagiging matured po tayo Kaya, yung pong Biblia na kung saan binabasa po natin, dito po paraan po para po natin makausap ang ating Panginoon. Kaya, kung gusto po nating makausap ang ating Panginoon, yun nga po, magbasa tayo, at ang sabi nga po, yun nga pong isa, panalangin. Kaya, sabi nga po ng iba, na kung saan talagang na kung saan meron nga lang daw pong isa na tayo po ay sabihin, kung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, meron lang daw po tayong isa na malapit sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po rito, sa Santiago 5 po talata pong 20, dapat ninyong malaman na ang nagbabalik ng isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyan sa kamatayan at nagdudulot ng kapatawaran sa maraming kasalanan. Alam niyo po kung isa, yung ating ma-invite, at tulad nga ngayon, meron po tayong isa na bago lamang po. Napakapalad po niya. Sapagkat yung pong nag-invite,
nakapag-invite siya ng isa. Pero ang sabi nga po rito, napakaraming magagawa nitong taong ito na mapagtagumpay ng isang makasalanan. Alam niyo po, kung isa sa atin ay wala po rito, di ba, baka ako man po, kung ala po rito sa inyong harapan, baka isa na rin po ako nagsasabog ng kasalanan. Di ba? Kaya mapalad po tayo sapagkat patuloy po tayo na nakakilala sa ating Panginoon. Kaya yun po yung kailangan dumalo po tayo sa mga gawain ganito sapagkat ito po yung kailangan. Ikalawa po, dapat po maging, yun nga po, maging mapanalangin tayo, prayer. Na kung saan talagang yung manalangin, kahit hindi naman po mahaba yung panalangin direct na po kailangan yung panalangin natin. Hindi lamang po kung kaya po tayo nagpe-pray, kung hindi na po tayo makahinga. Di ba? Kahit ano po araw-araw, sabihin ko ano man po yung ating lakad. Panginoon, ako po ay may trabaho ngayon, patubayan niyo po ako. Isipin po natin, paisip niyo po sa akin kung ano niyo po yung aking gawin. Tapos na. Di ba? Ganun po, kaya mahalaga po yung panalangin. Kaya sabi nga po rito sa Pilipos 4, talata pong 6 at 7, na ang sabi, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ay ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan. Pangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Gayon din po dito po sa talata pong 7, pag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo kay Kristo Jesus at ang kapangyarihan ito ay hindi kanyang kayang unawain ng tao. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, meron po tayong ganitong ginagawa tuwing araw po ng linggo na kung saan tayo po ay nananalangin. Alam ko na yung panalangin, sabi ko nga po sa inyo, meron po tayong daladalang panalangin sa umagang ito. Ano man yung ating pangangailangan, sabihin nyo lang. Di ba? Meron po tayo kung likuradong lahat po. Ano man po yung ating problema, meron po tayong isang ipanalangin sa umagang ito. Na kung saan talagang yung panalangin talagang dapat nating gawin. At pangatlo po, yung po fellowship. Yun nga po ang sinasabi na fellowship natin. At marami po tayong mga ginagawa rito para magkaroon po tayo ng fellowship. Na kung saan, kapag po araw ng linggo, meron po na mga kapatid na kung saan talagang pagka po mga, kasi ang start po natin 9. Pero sabi nga nung iba, darating na lang ako bago mag-alas 10 o bago mag-share ng salita ng ating Panginoon. Kasi wala pa, di ba? Hindi po ganon. Sapagkat ang fellowship, yun po yung pag-awit natin sa ating Panginoon. Ang sabi nga po doon sa Mateo, talata pong
6:33 na kung saan unahin po natin yung ating yung kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng iyong pangailangan, bagay na iyong pangailangan, idaragdag sa atin, di ba? Kaya yung fellowship po, yun po yung kaharian. Ha? Yun po yung kaharian. Kaya mahalaga po na kung saan maaga pa lang tayo rito o simula nag-aawitan, yun po yung kaharian ng Panginoon. Darating po tayo 9:30 na, ganito. Nagpipreach na. Ha? Meron po tayong hindi napakinggan. Ang atin po, yun po yung pag Word of God na, yun po yung katwiran. Unahin mo kayo yung kaharian at katwiran. At pag nagawa po natin yon, lahat ng ating pangangailangan idaragdag sa atin. Amen po ba? Kaya yung mga iba po, na hindi naman sa nga talaga tayong busy-busy. At ito po yung nangyayari sa atin. Kaya yun lamang po ang gusto ko pong mangyari. Na kung saan anuman pagkabisi natin pag-araw po ng linggo, anuman po yung ating trabaho, anuman po yung ating pinagkakaabalahan, pagka po araw ng linggo, pagkailangan po yung fellowship natin o yung ating ginagawa, unahin po natin. Sabi nga po ng iba, paano sir, pastor, ngayon lang po linggo, malakas yung aming tindahan. Di ba? At nangyayari po yun. Lahat po. Meron akong kausap na isang malaking kontrata. Alin po na ang iluuna natin? Di ba? Sa lahat po ng ating mga kapatid. Ano man po yung ating itatak po natin sa ating iisip, unahin po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Baka kaya nagalit na sa akin. Ha? Marami na pong galit. Parang ala nang nakatingin dito. Kaya, yun lamang po kasi po, yun po yung sabi nga po. Kapag inuna po natin ang kanyang kaharian, kanyang katwiran, lahat, pag sinabing lahat, maniwala lang po kayo, huwag lang po kayo magduda. Idaragdag po sa atin. Amen po ba? Kaya ayun, salamat po at nakakangiti, pero yun po talaga yung katotohanan. Kaya, ang sabi nga po, kaya nga po sabi, tuwing araw po ng linggo, ang sabi nga po rito sa Hebreo 10, talata pong 24, at tayo nga'y magtinginan upang tayo'y maudyok sa pag-iibigan, sa mabubuting gawa. 25. Ito po yung sinasabi, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namalas na malapit na ang araw. Di ba? Kaya sinasabi po, huwag po nating pabayaan yung ganitong pagkakatipon. Sinasabi po yun. Mag-aralan po tayo sa isa't isa. Kaya po, masabi ko po sa inyo, malapit na dumating ang Panginoon. Sabi nung iba, nagsimula pa lang kayo doon sa inyong church, sinabi mo na yan. Pero sabi ko nga po sa inyo, malapit nang dumating. Kaya lang po hindi dumarating. Baka meron po tayong anak o kapatid o anumang magulang
na hindi pa po natin nasasama dito sa church. Kaya napakahalaga po kahit yung tatay nyo, yung pong kapatid ninyo, baka naisin po natin kahit na hindi po ngayon. Bukas makalawa, pilitin po natin. Sabagat malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Alam niyo po, kaya po sinasabi pong malapit na, lahat po ng palatandaan ay nagaganap na. Hindi na po nagtitigil ang giyera sa ibang sa Middle East. Talaga pong labanan na. Lahat ito po ay sign. Lahat po ng mga nangyayari, lindolo, anumang kalamidad. At na ito po ay nangyayari na hindi po natin isipin na mangyayari. Nakita niyo po, lahat po ng mga iba. Bakit ay bumaha ngayon dito? Marami pong nagbabago pero yun nga po, yun po ay mga sign na kung saan ay malapit na po dumating yung ating Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, huwag po tayong manatili na maging new believer. Kaya meron po tayong mga ginagawa rito para po tayo masabi o magsumali po tayo sa ginagawa po natin. Halimbawa po yung pong music ministry. Sumali po tayo, lalo na po yung mga kabataan. Meron po tayong children ministry. Isali po natin yung mga anak natin na talagang bata pa lang, magpalakas na sa ganitong gawain. Meron po tayong ginagawang groupings, men's fellowship, women's fellowship. Sumali po tayo. Sino po ba para maging leader po tayo? Na kung saan ating ginagawa, para po magkaroon ng ganitong mga pagtitipon o gawain na tayo po rin maging malakas. Amen po ba? Kaya yung pong mga anak natin na gustong sumali, higit lalong-lalo na po yung sumasayaw, yung tambourine. Kaya lang, mas maganda rin po natin siguro, kahit lalaki o bata, pwede po bang magtamburin? Mga lalaki, kaya po yun. At marami po naman talagang gustong sumali, pero nahihiya pa eh. Magpalakas po tayo sa ating Panginoon. At alam ko, lahat po tayo ipinili ng ating Panginoon. Kaya, yun nga po, bilisan po natin sapagkat malapit na pong dumating yung ating Panginoon, malapit na pong mag-rapture. Ano po ba ibig sabihin ng rapture? Yun nga po, kukunin daw po yung ating mga kapatid na talagang tumanggap sa Panginoon. Kaya, huwag po tayong magpaisi-isi lang na kung saan ay talagang tanggapin natin ng buong puso yung Panginoon, maging matured tayo at talagang makikita po natin yung ating pagbabago. At panghuli po, ang sabi nga po, obedience to God command. Lahat po ng ito, dapat po ay ating sundin. Lalong-lalo na po yung pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po rito sa Juan 14 talata 15, na kung saan, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Di ba? Kaya kung ang iniibig po natin yung ating Panginoon,
lahat po ng kanyang ipinagagawa, sundin po natin. Sapagkat yun po yung nalulugod po yung ating Panginoon. Kapag ka po nalugod yung ating Panginoon o napangiti natin yung ating Panginoon, tinitiyak ko po, tayo po pagpapalain. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan yung ating Panginoon? Kaya napakabilis po ng ating panahon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, lumilipas talaga yung ating mga panahon. Kaya gusto ko pong dito po tapusin yung ating pong mensahe sa umagang ito na kung saan ay iiwan ko po sa inyo yung mga katanungan na kung saan iniibig mo ba ang Diyos? Di ba? Kumusta na po ba yung spiritual na buhay mo? Ang iyong pananampalataya? Kumusta na ba ang pagsunod mo sa Panginoon? Kaya kayo po yung makakadaman niya kung ano po ba yung inyong kasagutan. Kaya magdesisyon na po tayo na kung saan taos pusong maglingkod sa ating Panginoon. Kaya huwag po nating hayaan na tayo po tumanda nang walang nangyayari sa ating buhay. Kaya yun lamang po, at marami pong salamat sa umagang ito na patuloy po na ang salita ng ating Panginoon ay ating narinig.